what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin, no? VP Sara Duterte natagpo ang nagsisinungaling. No, etong pong si VP Sara Duterte mga babayan ay tila nakita po o nahuling nagsisinungaling mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, kasi netong nakaraan, meron pong nilabas na video. Ito pong si VP Sara Duterte na kung saan parang ang nilalaman ng video na yun napakalinis po, no, ng Office of the Vice President, 'di ba? At doon sinasabi nila na parang sila yung top mga babayan, no, pagdating po sa pag-audit, no, parang lumalabas na wala silang halong katiwalian mga babayan, no? Kayo po ba? Naniniwala po ba? No, na napakagaling po ng Office of the Vice President na pinamamahalaan, no, netong si VP Sara Duterte? Pa-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion, kasi dito po sa ating pag-uusapan ngayon mga babayan ay tila parang lumalabas na nagsisinungaling etong si VP Sara Duterte, kasi iba yung kanya sinasabi, no, doon po sa sinasabi ng COA mga babayan. 'Di ba? Parang ano tawag natin dito? Mina-mindset nila, no, yung kanilang mga supporters na napakalinis po, no, ng kanilang ahensya. Okay, so ito, no, grabe, ibinida po niya mga babayan ang unmodified opinion po ng Commission Audit, no, sa Office of the Vice President. Okay, so alamin natin itong balita na to mga babayan, right? Let's go. Ibinida ni Vice President Sara Duterte ang unmodified opinion ng Commission on Audit sa finance statement ng Office of the Vice President noong 2024. Dati nang nilinaw ng COA na hindi rating o score ang unmodified opinion. May landing po na ang COA sa OVP kaugnay sa mababang paggamit ng pondo noong 2024. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Highest audit rating daw mga kababayan. 'Di ba? Kapag kayo po ay mamamayan, no, kagaya natin, no, mga ordinaryong mamamayan, kapag narinig ninyo yung salitang highest audit rating na yan, mga kababayan, parang lumalabas na, uy, COA na nagsabi, highest audit rating. So, ibig sabihin, no, napakalinis. No, walang korupsyon sa Office of the Vice President. Parang ganun po yung dating. At yan naman po yung pinaniniwalaan, no, netong mga DDS na support na to. Oh, tuloy natin. Ano nga ba sabi ng COA, mga kababayan? Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Wow, transparency at integrity daw mga kababayan, ha? Ito ang ipinagmalaki ni Vice President Sara Duterte. Pinagmalaki niya yan sa kanyang year-end report para sa 2025. Ibinida ng BC ang mga accomplishment ng kanyang mga programa. Okay. Kabilang ang medical and burial assistance, disaster relief, rice program, magnegosyo today program, at iba pang programa ng OVP. Ang tanong mga kababayan, maayos pa? No? Maayos pa na yan ay nagawa ng OVP? Yan yung tanong Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Yun naman pala pwede naman pala No? Ang masaklap kasi niya mga babayan, let's say nakipag-cooperate sila sa yung mga nagbibigay, no, ng mga tulong, mga babayan. 'Di ba? DSWD.
Let's say DSWD sa mga nasalanta ng bagyo. Okay? Pero masaklap niya mga kababayan na kasi nangyayari talaga to no? Na kung saan yung DSWD ay tutulungan sila no sa mga relief operation. Ang masaklap na mga kababayan, yung tulong po na galing sa DSWD ay napapalabas na galing po doon mismo sa ahensya na yun. No, pwedeng ganun kasi. Diba? Para sila yun lalabas na mabango. Sinabi na ng bise ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano at iba pa, gayon din ang paglaban sa korupsyon para umunlad ang bayan. Yan yung number 1 na ginagawa ninyo. No? Paglaban sa korupsyon pero maling paraan. Mga babayan. Dahil ang itinuturo nila na mastermind ng korupsyon ay walang iba kundi yung Pangulo Bongbong Marcos. Diyos me. Ulitin natin. No? Ulitin natin. Ito yung sinasabi natin palagi. No? Kung ang Pangulong Bongbong Marcos dawit dyan sa korupsyon na yan, sa tingin nyo, ilalantad niya yung tungkol dyan sa mga flood control anomalies na yan? Sa tingin ninyo, paiimbestigahan niya yung corruption na yan? Kung alam niyang sa kanya mismo, sa huli, tuturo yung investigasyon. Sa tingin nyo, ilalaglag niya yung sarili niya? Diba? Sinong nasa matinong pag-iisip mga kababayan ang gagawa ng kalokohan tapos sa huli, sa kanya rin tuturo pala yung ebidensya. Ililihis lang niya yung issue tapos sa kanya rin pala babagsak yung ebidensya. Diba? Yan yung yan yung senaryo na pinaniniwalaan nito mga supot na DDS. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon, at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Wow, magkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan kung mananahimik etong mga magugulo. Yung mga nanggugulo sa administrasyon, kung mananahimik kayo at makikipag-cooperate kayo sa gobyerno, tutulungan nyo yung gobyerno sa mga proyekto nito sa paglaban sa korupsyon, walang magulo. Kung walang nangangarap na makaupo sa pwesto kaagad, mga babayan, walang magulo. Sa COA audit sa Office of the Vice President para sa taong 2024, nakalagay nga na nagbigay ng unmodified opinion ng COA sa presentasyon ng financial statement ng OVP. Eto na mga kababayan, ano sabi? Kasi pinagmamalaki nila yung unmodified opinion parang napakalinis ng OVP. Kasi yun yung pinaniniwalaan nito mga supot na DDS Ano sabi? Dati nang sinabi ng COA na ang ibig sabihin nito, nasunod ang lahat ng alituntunin sa paghahanda ng financial statements. Nasunod lahat yung alituntunin. Pero hindi ibig sabihin, mga babayan, na walang problema. Nasunod lang lahat yung alituntunin. Pero hindi ibig sabihin na malinis. Hindi ibig sabihin, mga babayan, na walang korupsyon. Take note, June 22, 2022 pa to mga babayan. Kailan ba sila naupo? Year 2022. Ipinaliwanag na po yan ng COA. 2022 pa yan, Kaya kung meron mang unmodified opinion ang COA, mga babayan, it doesn't mean na napakalinis ng ahensya na yon. Hindi ibig sabihin na nagbigay ng unmodified opinion ng COA sa Office of the Vice President wala ng korupsyon sa Office of the Vice President.
Pero nilinaw ng COA na ang audit opinion ay hindi dapat ituring na rating, score o grado na may lowest to highest. May mga pinuna nga ang COA sa 2024 audit report sa OVP. Isa na rito ang mababang fund utilization o paggamit ng pondo ng OVP. Mula raw kasi sa mahigit 89% na utilization rate noong 2022, bumaba ito sa mahigit 85% noong 2023. At lalo pang bumaba sa mahigit 73% noong nakaraang taon. Bakit bumaba? No? Bakit kaya bumaba? Sa mahigit 2 billion pesos kasi na pondo pwede nilang gastusin, mahigit 1.5 billion lang ang nagamit noong 2024. Nasaan yung kalahating bilyon? Sabi sa ulat ng COA, dahil daw dito, maaaring maapektuhan ang epektibong paghahati ng programa at serbisyo ng OVP. Sumang-ayon naman daw ang OVP sa rekomendasyon ng COA na ayusin ang pagplano at pagpapatupad ng kanilang budget. May kakulangan din daw sa dokumentasyon. Akala ko ba maayos yung pagpaplano ba't sabi? No, sumang-ayon sila ngayon. No, doon sa suggestion ng audit COA. No, na ayusin yung paggamit sa pondo, yung pagpaplano. Di ba? Parang niloloko lang tayo. Pinapalabas nila na maganda yung planning nila, pero ang sabi ng COA, nagsuggest sa kanila at tinanggap naman nila na yung sa huisyo ng COA, no, na ayusin pa yung pagpa-planning nila. Di ba? Distribution ng mga welfare goods na nagkakahalaga ng mahigit 110 billion pesos. Hindi raw kasi nagsumiti ng veripikadong master list ng mga benepisyaryo, situation reports at mission order. Nako, eto na naman tayo mga kababayan, no? Non-attachment of verified or certified master list of beneficiaries, no? Site rep and mission order, mga kababayan. Wala na namang verified and certified master list. Hindi mo na naman alam kung sino na naman yung beneficiaries. Ano yan? Ghost beneficiaries na naman. Grabe talaga. No, talamak sa ghost beneficiaries. Grabe, non-attachment of verified certified master list of beneficiaries. No? Kung wala silang tinatago, yan makakalimutan nila, mga kababayan. Imposible yun. Imposibleng makakalimutan nila yan dahil ito po, no, ay report. Kailangan ipasa nila yan. Diba? Beneficiaryo situation report ng mahigit 110 billion pesos. Hindi raw kasi nagsumiti ng veripikadong master list ng mga benepisyaryo, situation reports at mission order. Ang situation report ay patunay na may nangyaring sakuna o kalamidad na basihan para naman sa mission order. Habang ang master list ay basihan para sa paghahanda kung gaano karami ang mga welfare goods na ipamamahagi. Ayon sa COA, pumayag naman ng OVP na review ang kanilang policy manual para matiyak ang pagsusumite ng kumpletong dokumentasyon. Pinuna rin ng COA ang anilay kakulangan ng malinaw na alintuntunin at proseso sa pagtanggap ng mga donations in kind, inventory management at pagsusumite ng mga report ukol dito. Sabi ng COA, sumang-ayon din ang OVP na rebisahin ang mga alintuntunin upang makasunod sa accounting rules and regulations. Sinita rin ng COA ang Magnegosyo Taday o MTD program ng OVP. Layo ng MTD na magbigay ng cash grant upang magbigay ng puhunan sa negosyo sa mga kababaihan, kabataan, mga miyembro ng LGBTQ+ at iba pang sektor. Sabi ng COA, hindi raw nasuri ng DTI at PDIC ang feasibility at viability ng project proposals ng halos 140 na beneficiaries na nakakuha ng kabuang mahigit 3.4 million pesos na pondo. Hindi rin daw nila binisita para i-monitor ang karamihan sa mga beneficiary. The OVP has visited only 11 beneficiaries, mga babayan, for monitoring after 3 months upon the release of funds, while the remaining 72 beneficiaries were visited either before or after the required period for monitoring or none at all, mga babayan. No, sinasabi dito na 11 lang sa beneficiaries yun na monitor after 3 months. No, hindi alam kung ano na nangyari dun sa iba.
Nangako naman daw ang OVP na kanilang aayusin ang sistema ng pagsusuri sa project proposals pati na ang pagbisita sa mga benepisyaryo. Sinisikap naming makuha ang panig ng OVP sa mga obserbasyon ng COA. Grabe yan mga kababayan. Ito ang ito pa, dagdag na rin natin to. May red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Aninga sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang Magnegosyo Taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ang pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual at 10 non-governmental organizations sa beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Sa ilalim kasi ng nasabing sila gumawa ng manual tapos hindi nila sinunod. Ano ba naman yan? Dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang tatanggap na beneficiaries. Required daw ang mga ito na magsumite ng business proposals para sa evaluation. Pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinagasusan ng mga perang galing sa OVP. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit 2 milyong financial assistance na inilabas ng programa. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinukoy nito ang 19 units ng motorsiklo na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit o halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o may total na 1.4 million pesos. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa Philstar, hindi frinago-sinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa rin komento ang OVP ukol sa nasabing report. Nagbabalik. Yan mga kababayan, COA na mismo, no? Ang nakasilip ng mga anomalya sa Office of the Vice President. Tapos ipagmamalaki nila na unmodified opinion ng COA. No, parang pinalalabas nila na napakalinis ng OVP, mga kababayan. 'Di ba? Parang pinapalabas nila na ganong kalinis ang OVP, walang korupsyon. 'Di ba? Tama ba naman 'yon na parang niloloko natin yung taong bayan? Buti na lang talaga may social media na, mas naiintindihan natin kung ano yung sinasabi na unmodified opinion na yan ng COA. Diba? Ano masasabi po ninyo dyan mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright?
Okay, so please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-its tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.